Happy birthday to you. Kanta ko dong. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayang, ang tawag nito. Blue. Ay, whiskey. Ito pala ang birthday celebration. Gamayng pagkaon lang ang nahanda namo sa lamis. Birthday kagkahapon ng bunso ko at saka nung 13 birthday din ng jowa ko. Ito ang kunting salo-salo, kami lang ang kumakain kaya kunti lang yung namin, lechon manok at saka may 2 legs ng manok na prito. I-flex ko pa sa inyo yung malaking legs ng manok na prito at saka may maliit na cake din kasi kami lang naman. Kaya kain na tayo guys, kumain muna kami guys. Kunting lang handa at salusaluhan lang naming buong pamilya kasi kami lang naman ang nandito sa bahay. At saka ang pag-celebrate ng birthday guys, di naman kailangan ng pabonggahan. Ang importante ay hindi mo lang makalimutan kung kailan ka ipinanganak o kaya binigyan ng buhay ni Lord. Yan lang lagi mong tatandaan every year. Kung kailan ka binigyan ng buhay, yan lang ang lagi mong alalahanin or isipin. Ang mahalaga ay malusog or wala tayong sakit. Yun ang kailangan. At ang healthy tayong buong pamilya. At saka yung jowa ko guys, ayaw sana niya nang mag-celebrate ng birthday niya. Kasi nga, si Joey na lang daw. Pero kaya dahil sabay sila, sabi ko sa kanya, magkasama kayo. Ikaw yung sa kanya, yung magdala. At saka lagi din kasi siyang busy sa trabaho niya. Lagi siyang nag-duty. Kaya hindi niya naisip na kaarawan na pala niya. Kaya kami yung ng 2 ng panganay ko. Nag-apura or nagpaalaala na birthday na pala niya. Dahil kasi sa sobrang busy niya sa trabaho, lagi siyang nag-duty. Di na niya maisip na kailan siya na ipanganak or ilang taon na siya. Kaya kahit kunti lang yung handa, ang importante ay pagsalusaluhan ninyong magkasamang buong pamilya. Diba guys? Ayan, busog na siya, kaya tumayo na siya. Nainitan daw siya, kaya ayun, na siya ng damit, tanggal na. Kaya yan lang yung lahat, simple celebrate. The next day. Hi guys. Pasok pa na bukas. Ready na mga estudyante ninyo? Kasi sila ready na. May bag siya Tapo ang bag, ulay unod. Meron siyang calcio. Galing niya sa school. Meron siyang notebook. 2 notebook na wala pang sulat. Tsaka papel. Tsaka hindi naman kailangan bumili ng maraming notebook dito guys kasi libre naman sa school dito ang mga notebook. Tsaka uniform. Ballpen. Ilagay natin sa bag niya para ready na siya bukas to school. Papel niya guys sa kapad. Tapos yung notebook kasi dito libre basta public. Wala pang sulat. Tapos pag first pasukan nila, mabigyan sila ng uniform at saka pinakababa 8 pieces na notebook or tin. Kung ilang subject
Saka ano talaga yan. Saka pack ibibigay sa kanila. Basta public. Pasok na natin sa bag niya. Para bukas. Ready na. Pati ang kalkyo niya. Ganito lang ka-simple. Ang bag niya guys, oh. Magaan pa to ngayon. Pag uwi niya bukas, or kailan sila bibigyan ng libro, sobrang bigat na. Ready na ang bag sa estudyante. Kay bunso ito guys, kay Joey. Ito naman, sa panganay ko guys, sa grade 12, kung estudyante. Meron siyang ganito, lagayan niya ng mga ganitong bagay. Ito ay papel, sangpa din, tsaka ito, mga long bond paper. Itong ganito, lagayan ng mga anik-anik niya, kailangan niya sa school. Dito niya nilalagay sa kanyang pahaba na parang meat envelope. Ano pangalan nito doon? Folder? Ganito yung ano niya guys, lagayan. Ganyanin lang niya. Bibit-bitin. Meron siyang mga maliliit na mga gamit na kailangan din sa school. Ganda na lagayan niya. Malaking wallet. At meron din siyang malaking notebook. Ganito ang itsura. Sa grade 12 na estudyante. Meron siyang ganito. Tsaka ganito. Tsaka ballpen. Tsaka ganito din. May mga laman din ng mga gamit. Tsaka ito. Kalkyo niya. Silang dalawa ay isa-isa ng kalkyo. Mga estudyante ko. Mahal din itong mga kalkyo nila guys. Pero wala tayong choice kay kailangan man. Kailangan sila makomplete para di sila mahirapan. Siya kasi si Janice kasi si panganay walang libre sa mga gamit guys. Kay private siya nag-aral. Kaya papel niya ready na. Lagay na natin sa kanyang bag. Pag private kasi guys, walang libre. Kahit mga uniform, binibili pa ng mga parent or magulang. Ito na yung bag niya guys. May mga laman na. Kay panganay ito. Yun na yung mga bag ng mga estudyante ko guys. May mga laman na yan. Ready na yung mga laman nila para sa school na gagamitin. Yun ang mga ano nila, bag. At saka, pag malaban yung mga bag nila, meron silang tig-iisang reserba. Ito ay kay Joey or sa bunso. Wala pang mga laman. Ito naman kay Janice. Kung madumi na yung bag nila or malabahan na di pa natuyo, may reserba silang bag. Para kung tag-ulan, matagal matuyo yung bag, may reserba sila. May laman na ang bag na para sa pagpasok nila sa school. Ito naman ang nasa sahig ay ready to reserba kapag magpalit sila ng bag.